kailangan if you're a senator, kung pipili man tayo ng senador this coming election, kailangan alam niya dapat ang kanyang minapasukang trabaho. Ano ba ang trabaho ng isang senador? Ang trabaho ng isang senador, he is the representative of the people of the Republic of the Philippines. Bahay yan ng taong bayan ang Senado. Pag-usapan doon ang paggawa ng batas, and yung mga senador, sila ang representative ng taong bayan. So it means, if you are the representative ng taong bayan, kailangan willing kang makinig sa taong bayan, willing kang makiusap sa taong bayan, and you should be the voice sa mga aggrieved person. You should be the voice sa mga victim. You should be the voice yung mga walang boses. Yun ang trabaho ng isang senador. Gagawa ng batas. Yes, right naman ang senador na to conduct investigation, but only in aid of legislation, not in aid of election, not in aid of prosecution, but only in aid of legislation. And if you exercise that legislative inquiry, kailangan respetuhin po natin ang karapatan ng mga resource person. Hindi accused, ha? Hindi accused. Kailangan resource person, ibig sabihin, bisita. Respetuhin po natin ang karapatan ng mga bisita. Resource person. Hindi accused. Pag accused yan, doon sa korte yan. So doon tayo sa korte mag-usap pag if you treat that person as an accused. But in Congress or in Senate, you should treat them as your visitor, as a resource person. That's why nakalagay po sa ating saligang batas, kailangan respetuhin ang karapatan ng mga resource person, lalo na yung kanilang constitutional rights. Opo, constitutional rights per se, sir, na nakikita po ng taong bayan based po sa mga komento ngayon in real time na nalalabag dahil matindi po ang kumbaga bashing kay Pastor sa issue recently. Tapos meron na naman siyang hakbang para mas siraan pa sa Senate. Tapos live on national TV. Oh, yes. So, ano bang purpose niya? Ano ba batas? Ang purpose ba ni Miss Hontiveros is to make law? Ano bang batas ang gusto niyang baguhin? Ano ba yung legislative agenda niya? Yun ba talaga ang purpose niya? Gagawa ng batas? O sirain ang reputasyon ng isang pastor? So yun lang yan eh. So, trabaho ba ng isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Nakalagay ba yan sa ating saligang batas na isa sa trabaho ng isang senador? O ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas? So I'm asking Senator Hontiveros, ano ba ang batas na gagawin mo? Bakit mo ipatawag si pastor? May batas ba? O baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the campaign manager of the other group. Then you're using that seat or yung Senado for your political agenda. We do not know. And hindi yan right ng isang senador. Hindi yan power or obligation ng isang senador. Because the power and the obligation of a senator is to make laws. Kasi they are the representative of the people of the Philippines. So that's very basic in Constitutional Law 101. Kung pumasok tayo sa law school, basic 101 in law school, yung tinatawag na constitutional power ng isang senado, ng isang senador. And the constitutional power of a senator is to make laws. Hindi gawing showbiz or maging clown yung mga tao doon na ipatawag tapos ang purpose lang pala sirain ang reputasyon, ang pangalan ng mga tao na in the very first place dapat ang court ang may right noon or may duty noon, hindi ang Senado. Oo, lalo pat may mga ongoing na proseso sa korte. Tsaka lalabag ba yan, Mark, sa sub judice? Yes, tama. First, if you are already accused, the Sub case, judice rule. kung ipatawag ka na isang senador tapos magtanong about mga cases na pending sa court, violation yan ng sub judice rule. May say sub judice rule, dapat ang Senado hindi dapat pangunahan ang resolution or yung decision ng court. Hindi dapat pangunahan.
yung tinatawag na equal protection or yung tinatawag na separation of power. Dapat ang legislative power, respetuhin po nila ang judicial power. Yun ang court. So, sa judicial rule, hindi dapat sila pwede mag-influensya or dapat pangunahan ang korte. Second, may tinatawag tayong right against self-incrimination. When say right against self-incrimination, kasi MJ, iba yun sa right against self-incrimination in a civil case. I-compare that to a criminal case. Yung civil case, you can invoke right against self-incrimination from the moment that an incriminating question is asked. It means, pag tanungin ka, maka-incriminate sa'yo yung tanong mo, pwede mo i-invoke ang right against self-incrimination from the moment that you are asked. But in a criminal case, from the moment that you are called, hindi ka pa tinanong. From the moment na pinatawag ka, pwede ka na mag-invoke ng right against self-incrimination. In this case, Pastor Kibuloy, there's a criminal case. Kung magsalita siya sa Senado, will it violate against self-incrimination? Yes. Kung ipatawag siya sa Senado, will it violate right against self-incrimination? Yes. Bakit? May pending na kaso eh. May pending na kaso sa court. So it means it will violate right against self-incrimination. That is what is one of the protection ng isang akusado sa korte. And protection niya sa ating saligang batas, right against self-incrimination. From the moment that you are asked, from the moment that you are invited in a criminal case, violation yan ng right against self-incrimination. And take note, MJ and Mar, there's already a pending case. So from the moment that Pastor Kibuloy is invited or will be invited by the Senate, lalo na pag ang topic is about yung kaso niya, right against self-incrimination. So, hindi yan dapat gawin ni Senator Hontiveros, with all due respect. Kuya Mark, para sa mga nanonood ngayon at nagkaka-interest na sa usaping batas at politika kasi magkaugnay ang paksang Yes, yan. Ano ito nangyayari ngayon sa kaso ni Hontiveros? Nagsisilbing hindi magandang halimbawa, lalo na po sa mga nag-aaral ng law. Yes, kasi may limitation kasi ang power ng mga congressman or mga senador. Nakalagay po yan sa ating saligang batas. Ano ba talaga ang power ng isang congressman? Yes, ang mga congressman and senator, they have contempt power. Although yung contempt power, hindi yan nakalagay sa ating saligang batas. It is only an implied power of Congress. Wala nakalagay, if you read the Constitution, wala nakalagay sa Constitution na ang congressman or senador may contempt power. Implied power lang yan ng ating saligang batas sa mga congressman or mga senador. Implied power. But there is also an express power. And what is that express power? My express power is to conduct investigation. But may limitation. What are the express limitation? First, you should respect. You should respect the constitutional right of the resource person. Second, you can only conduct investigation in aid of legislation. It means yung mga limitation na sinasabi ko, MJ Anbar, ito yung express limitation. Ano ang mag-prevail? Ang express limitation ng mga congressman, mga senador, or the implied power ng mga senador? The express limitation will prevail because nakasaad po yan sa ating saligang batas. Yung contempt power ng mga senador o mga congressman, wala yan sa ating saligang batas. It is only an implied constitutional power. Tsaka parang may decision yan, di ba? Ang Supreme Court. There's already a decision of Recently lang, bago lang. May mga decision, mga limitations na hindi pwedeng mag-abuso ang mga senador, ang mga congressman, hindi pwedeng mag-abuso. And sabi ko nga, yes, palagi nilang sinasabi, I'll cite you in contempt. Lalo na natandaan ko yung mga pagbumukha ng mga congressman nung na-trauma talaga ako yung mga pagbumukha nila. Kita ko lang sa picture o sa TV yung mukha nila, pero ako i-off ko ng TV. Nagagalit. Natuwa ko sa pagmumukha nila. I cite, I will cite you in contempt. Contempt power. Contempt creator sila. I cite you in contempt.
Yung mga contempt, yung mga cite in contempt na yan, yung mga contempt power ng mga congressman at mga senador, if you read the Constitution, wala iyan sa ating saligang batas. It is only an implied power ng mga congressman at mga senador. Ang pero may express limitation, and the express limitation will prevail over the implied power. And what is that express limitation? The congressman or the senator can only conduct investigation in aid of legislation, not in aid of prosecution or not in aid of election. And respect the power or respect the constitutional rights of all resource person. Hindi sila akusado. Resource person po sila. Therefore, dapat respetuhin po sila. Ang akusado nga, dapat nga respetuhin. How much more ang resource person?